Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayong makukulong na si Harry Roque. Yehey! Ah, Then naalala ko lamang kasi dati, sinasabi nga po dati na ano raw, 'di ba nung nakuha ng PAOK yung mga dokumento na pirmado ni Harry Roque doon sa yung galing doon sa kanyang EA, 'di ba? Sa kanyang executive assistant. Eh, ano 'to, sabi lang ng PAOK dati, ano wala yan, nothing, ano tawag dito, ano ba yung nothing nila doon? Parang wala naman yan, hindi naman natin maano yun, wala namang mapapala diyan, 'di ba? Yung kay Harry Roque. Kasi, guarantee letter lang yan para dun sa Schengen states na, ah, yung lalaking isasama niya kasi kailangan niya ng alalay dahil diabetic siya, kailangan niyang siguro magtuturok ng insulin sa kanya, oh, sabi nila nun. Wala naman yun at saka yung pirmado niya, gano'n. Eh, kako, sabi ko, ay hindi puwede yun, dapat palalimin nilang investigation. Kasi sabi ng PAOK, nakuha ang mga dokumento sa loob ng opisina ng POGO. Oh, ibig sabihin, kung itong taong ito ay nakitulog dun at saka bakit makikitulog dun, 'di ba, sa POGO, ano yan, may boarding house ang POGO Hub? Eh, pagka pumasok ka nga diyan walang labasan, 'di ba? Nakakalabas lamang po diyan kapagka siguro yung sa mga legitimate na mga pogo, yun lang po yung may mga nakakalabas. At ang lagayan nga ng pera ng mga yan plastic bag lang. Dahil sa dami ng komisyon nila galing sa mga naloko nila. Oh. Now, nga sabi ko dapat palalimin niyo yan, hindi po puwedeng gano'n lamang na pagkakita ninyo, ay pangalan Harry Roque, ay pirmado ni Harry Roque. Harry Roque yan, eh. Ano yun? 'Di ba? Tandaan niyo gumagawa ng mga kalokohan sa bansa natin, mga bigating tao. Oh, aba, ang nangyari po nothing incriminating. Thank you. Thank you, lumaki sa farm, 'di ba? 'Yun ang sinabi nila. Eh, hindi ko naman tinanggap, alam niyo naman 'yun, 'di ba? Oh, kaya ho laking tuwa ko nung, mga sumunod na mga araw, naku kabilang na si Harry Roque sa kanilang tinitingnan, sa kanilang, persons of interest. At eto na nga po. 'Di ba? Sa kanilang, pagkakahalu-halughog, ang dami na po nilang nahalungkay na mga, sabi rito, ebidensya. Kasi sabi nga ni Harry Roque, "Oh, bakit? Saan niyo ako iimbestigahan? Anong kakaso niyo sa'kin?" 'Di ba sabi ni Harry Roque? Oh, ngayon ho, eto pong, PAOK may sagot na. Sabi rito ng PAOK, no, August 15, 2024, 'yan, PAOK spokesperson Winston Casio, on filing charges against Harry Roque for his alleged involvement in qualified trafficking in person related to Lucky South 99's operation. Now, in relation to, na going back to, qualified trafficking in person, kanina ho sa Congress, sa hearing ng Quad, hindi ba ito ay napag-usapan? 'Di ba? Oh, quiz tayo ngayon, loko kayo, Sino ang kongresista na tumalakay niyan sa hearing kanina sa Kwan? Sino 'yon? Babae 'yon, babae. Batanggenya, putangis na 'yang clue na 'yan 'pag 'di niyo pa na-gets 'yan. Oh, sino yung kongresistang babaeng Batanggenya na 'yan, na bumanggit niyan kanina? Kaya nga ang komento ko do'n kasi may mga nagtataka din, Luistro, si Beatrix, 'di ba? Luistro, 'yan si Attorney Jinky. Pero mas kilala po siyang Beatrix Luistro. Eh, kaya nga nag-comment ako, ano sabi ko, kasi kung ano yung definition nito, ano yung paliwanag dito, yun po kasi may kinalaman sa ikakaso kay Harry Roque. O, di nga ako nagkamali. Ayan, nalagay rito. Kasi sabi niya rito nito ni Winston, may ebidensya na kami.
totoo natatawa naman ako dito sa mata ni sa ano, sa mata ni Harry Roque. Ayan, oh. Hala, Harry! "Hoy, Harry! Uy, may ebidensya na raw sila sa'yo." Paano ba 'yan? Nagtatanong ka kung anong ikakaso sa'yo. Qualified trafficking of person. Patay ka ngayon, unbailable 'yan, hala ka. Yeah, that's correct, si Bea Alonso ng Batangas. Taga Mabini, Batangas. Oh, 'di ba? Sabi niya, "May ebidensya na kami para magsampa ng kaso laban kay Ginoo." Bakit Ginoo? Binibini. Ay, Bibi. O nga pala 'no, yung Bibi 'no, Carissa, Binibini pala 'yan ano, ang abbreviation pala yun. Akala ko yung Bibi Gandang Hari. So, Binibini pala yun, Binibining, Gandang Hari. Dapat gano'n. Oh, sabi niya, "May ebidensya na kami para magsampa ng kaso laban kay Bibi Gandang Hari Roque. Nothing personal. It's just that the evidence warrants that we file these cases against him." Mga kapatid, cases. Hala, lagot. Cases o cases? Cases, plural. Ang dami. Patay kayo ngayon, Harry Roque. Naku, sa tingin niyo ho kaya magtatago si Harry Roque? Ha? Eh, ano, wala hong piyansa 'yan, unbailable 'yan. Paano 'to ngayon? Oh, pero sana sana mali ako. Kasi parang gumastos siya mag-file. Marami hong ibig sabihin ng plural na cases. Isasampa nila laban kay Harry Roque. Oh, tapos sinasabi ninyo kasi dati, nothing is, incriminating, gano'n, oh, 'di ba? Hindi kayo nag-iimbestiga dahil na ano kayo, na-tantalize kayo nabighani kayo sa isang, binibini. Ah, ngayon sabi niya ho, eto daw mga ebidensya ang humihingi na, okey? Yung ibang ebidensya na po ang nagde-demand na, "Andito na kami, pa hinihintay mo, sampa mo ng kaso." Yun po, okey? Ito sabi niya, una, we are not charging him for lawyering, okey? Oh, so yung abogado niya, wala. Alam niyo kasi isa ho sa nakatulong dito, si Beatrix. Dun po sa lecture niya yung, ah, about dun sa principal, naalala niyo yun? Na tawag dito, yung, principal, yung pinaka-primary, kung anong aksyon nitong, primary, ganun na rin po yung, kumbaga yung, the junior, oo. Yun yung lecture niya na yun. Tapos yung, paliwanag pa ni Harry Roque na wala naman kaming, client, 'di ba? Ano ba yun, client, relationship, suremanist, ganyan, wala naman daw. Ni-lecture sa kanya yung basic, hindi kailangan na mayroong, formal na pirmahan, hindi kinakailangan na tawag dito, na sabihin talaga na nag-abogado ka sa kanya, hindi. As long as there was a meeting of mind at naghingi siya sa iyo ng, payong legal at nag-render ka ng payong legal, so there's already an existence of client lawyer relationship. So meron ng lawyering relationship, 'di ba? Ang galing mo talaga, 'di ba? Ano, basic yung pagde-deliver sa kanya kaya hindi po nakapalag, hindi nakapagtaray kay Beatrix si Harry Roque nun. Hmm. Ang palusot na nga lang niya, "Well, that is that's beyond my expertise. I'm an expert when it comes to international law and public relations." Sabi niya rito, "We are very confident na makakasuhan din namin po siya nung aming inaakusa dito sa Lucky South 99 na ano daw po, qualified trafficking in person." Yun. Okay, so meron po siyang mga aksyon at mga ginawa. Naku, Harry Roque, ano 'yan, umamin ka na. Baka gusto mo ring ano, state witness. Hindi ho puwedeng mag-state witness 'yan.
Hindi yun puwede mag-state witness kung meron siyang mga ginawang ano, gano'n, hindi. Oh, so natuklasan nila may ginawa. Ano 'to, pumirma rin? Baka naman sabihin nito, "Ay hindi ko po intensyon 'yan. Ako po ay nagamit lang." Parang yung, sino nga yun yung babae kanina na pinagtatalunan nila kung papalayain na ba nila? Oh, ano nga pangalan nun? Ronalyn, 'di ba? Ako po ay katulad lamang ni Ronalyn na gamit ng mga incheck. Gaganyan na 'yan. Biglang magiging anti-China. Sabi, meron po siyang mga aksyon at mga ginawa na mag-uugnay sa kanya doon sa mga illegal na gawain nitong Lucky South 99. Patay ka ngayon, Harry Roque. Tapos ang ganda mo, 'di ba? Oh, Ronalyn Baterna, 'di ba? Ngayon, si Harry Roque, malamang gano'n na rin sabihin nito, "Hindi ko po alam na ako po ay nagamit nila." Kasi nga po ako inosente. Alam niyo, ang gagawin lang po diyan ni Harry Roque definitely, ganire, ah, ganire lang, magtatago. Tapos sasabihin, magla-live-live. Alam niyo, kaya hindi po ako sumuko katulad lamang ako ni pastor. Diniprive nila ng kanyang karapatan na ipagtanggol ang kanyang sarili, gano'n. Ako naman ay nakikipag-cooperate at humaharap sa mga investigasyon. Hinarap ko ang Senado at binembang sila. Hinarap ko ang Kongreso kahit ako'y may hearing. Oh, tapos humarap ulit ako ang aga-aga ko pa. Kaya lang, nabitrix ako. Akala ko 'di na mauulit, nadali uli ako. Kaya po walang hustisya, hindi na po ako nagpakita sa Quad sa Pampanga. Dahil po inatinan ko na yung hearing ko sa Maynila. Alam naman nila na meron akong hearing, mag-i-schedule sila. Ano sila mali, 'di ba? Talaga pong sinadya nila 'yan na mag-schedule para hindi ako makadalo. Eh, kaso yung isang hearing dun dinaluhan niya despite he has scheduled in Manila. Na ano ba Gemma, nabitrix ano? Nabitrix si ano, si Roque. Hmm. Oh, ngayon dahil nabitrix si Roque, patay kayo ngayon, makakasuhan na. Oh, malakas na ang loob ng PAOK. Eh, kasi ako naniniwala ako kung bakit inabsuelto agad ng PAOK dun at early stage si Harry Roque. Kasi nga po natatakot sila sa harassment na gagawin ng mga bobo-vloggers nila, 'di ba? O baka mamaya meron diyan sa mga taga-PAOK na ano, mga 'di ba, kundi illegal na gawain dati, may mga involvement, may mga kabit-kabit, baka biglang sabihin ni Maharlika na, "Hoy kayo ha, siguraduhin niyo na hindi na malinis kayo. Baka mamaya isumbong ko o baka mamaya ituro ko kung saan nakatira ang kabit niyo." Naku, patay. Kaya ako kaya kapansin-pansin na parang takot na takot at early stage ang mga taga-PAOK kay Harry Roque, 'di ba? Ayaw agad nilang, kasuhan. Oh, ano yun, nakiramdam ang PAOK, oo nga, eh, 'di ba? Sabi ni ano, ni Romeo Lorenzo, "Taong bayan hindi maniniwala sa kasinungalingan ng administrasyon." Gaano ka nakakasiguro? Romeo, ganito lang. Previously, there was a survey, alam ko hindi kayo naniniwala, pero naniniwala kayo 'pag pabor. 30 ang mga Duterte. 20 ang mga Duterte supporters, 'di ba? Tapos ngayon, 16 na lang. So kung hindi naniniwala ang taong bayan, 'di ba? Eh, bakit kumonti yung mga DDS? Ito na rin, sundan ko na rin yung iyong, logic dito, sir. Sabi mo, taong bayan hindi maniniwala sa kasinungalingan. Tama ho kayo, hindi ho maniniwala sa kasinungalingan ng taong bayan. Pero sinasabi mo ito ay coming from the administration, I don't think so. Kasi may mga ebidensya, eh. 'Di ba may mga ebidensyang maliwanag, ng mga pagkakasangkot nila, 'di ba? Eto na nga lang, paano niyo pa ipaliliwanag, bakit ang, takasan
'di ba, ng mga wanted, ng mga in-check, Davao Airport. Meron naman tayong Manila, meron namang NAIA. Oh, meron daga sa NAIA, may mga surot, may brownout paminsan-minsan, 'di ba? Oh, ibang experience 'yun, ayaw nila ron. Tapos Davao, 'di ba? Eh, bantay sarado. Oh, bakit doon napakaraming mga fake birth certificates ang nagawa doon sa area ng Davao, sa teritoryo ng mga Duterte. Bakit po kaya, 'di ba? 'Yun po ba, yung mga tao doon nakasanayan na kapagka manganak, eh, puro komadrona na lamang, tapos hindi magpaparehistro ng birth certificates ng mga anak nila, and then later on, magle-late registration 'pag edad mga 16 years old, 15 years old, 19 years old, gano'n ba 'yun? Ano 'yun, anong ginamit nilang birth certificate nung, panahon na nag-grade 1 sila? Oh, eh, hinihingi 'yun, yung birth certificate as a proof na itong taong ito ay existing, tapos ito yung kanyang edad. Oh, 'di ba? Hmm. Baka ang totoo po ay ganire, hindi maniniwala ang taong bayan sa mga kasinungalingan ng mga Duterte. Yun ang totoo naman diyan, 'di ba? Ay naku. Pero again, congratulations, ano sabi? Allegedly ₱300,000 may PSA ka na, correct, 'di ba? Akala ko ano, Davao, tinabunan niyo yung rekto, nakakahiya naman sa rekto. Ay naku. Oh, hindi ho ba kayo natutuwa diyan, makakasuhan na si Harry Roque, 'di ba? Ako natutuwa ako, para matigil ang kamalditahan nito. Maldita masyado, grabe kung mag-ano sa presidente natin, 'di ba? Anong gagawin ng pangulo natin kung talunan siya, o kung hindi siya dinala ng taong bayan? Kung malakas naman talagang ni Duterte Magic, bakit dapat naman talaga siya magtampo sa mga Duterte? 'Di ba, bakit? Kasi hindi siya sinama sa Magic. Kawawa naman. Tignan niyo lungkot ng mga mata ni Bibi. Hmm. Ah, Sino po magkakaso at ano pong ikakaso? PAOK po ang magkakaso. At ang, kasong isasampa sa kanya, yung pong, qualified trafficking of persons. Sabi, ang totoo niyan malalaman niyo na kakaunti na lang ang mga DD shit. So, yung tawagan ng iba DD list at DBS sa darating na halalan ng 2025 at 2028. Alam niyo, ako na magbibigay ng justification 'pag natalo sila sa 2025. Sasabihin kasi nila ganito diyan, "Mga kababayan, kaya po na hindi ho masasabi na wala na po talagang, impluwensiya pa ang Tatay Digong. Kasi nga po, ang kanya pong kandidato sa pagkasenado, senador, dalawa lang, si Bato de la Rosa at saka si Bongo. Si Imee hindi po sumama." Ay gano'n. Problemado po si Bongo at saka si Bato de la Rosa sa demandang isinampa laban sa kanila ni Tony Trililing. Kaya hindi ho sila nakapagseryoso sa kampanya. Kaya ho sila natalo. May palusot, 'di ba? Oh, tinutulungan ko na sila, kawawa naman, eh. Ilang piraso na lang sila, 5. Grabe 'no, nang-snatch pa sila ng partido, tapos sisirain lang pala nila yung partido. Takinang buhay ano. Malamang ho tawa ng tawa sa kanila si Coco Pimentel, eh. 'Di ba, sabi siguro ni Coco Pimentel, "Yan, sige, ninakaw niyo sa'min yung partido ng tatay ko, ginawa niyo sa ninyo, ini-snatch niyo. O ngayon, anihin niyo ang karma ng pinagagawa ninyo." Oo. Ay naku, sayang wala akong kandila rito, pagtitirik ko na sana, kawawa naman ang lungkot, oh. Ay, Harry, tignan niyo naman yung mga mata ni Harry. Ay, makukulong na si Harry, kawawa naman. Parang na-imagine ko pa gaganon yan, 'pag nakaposas na. Kasalanan ko ba? Tapos nakalagay roon sa tag niya, former human rights advocate.
Putang inang 'yan, pang-insulto 'yun mga kababayan. Pang-insulto 'yun, biro mo human rights lawyer ka, human rights advocate ka, 'di ba? Kaya I do understand yung kanyang sinasabi na ano, na, ah, hindi po bayani si Marcos Senior. Hindi po siya dapat na nalibing sa libingan ng mga bayani kung hindi dahil lamang po kay Tatay Digong. Naiintindihan ko 'yun. 'Yan ang mga tatak ng mga human rights lawyer, eh, 'di ba? Pero yung ikaw yung, mayroon ng titulo na dating 'di ba, human rights lawyer or former 'di ba, or ex-human rights lawyer or human rights advocate. Bakit? What's the present? The present is you are the human rights violator, enabler. Aray, sakit. Ay naku, iwanan na nga po muna natin itong si ano, Bibi Gandang Hari, kawawa naman.